at tapang at tao, di at takbo. Ika-30 ng Nobyembre 1863 sa kapistahan ni Apostol Andres sa Tondo, Maynila, ang mag-asawang Santiago Bonifacio at Catalina de Castro niyayaan ng panganay na lalaki, isang tao na tumatak sa kasaysayan, kinilalang matapang, matalino, walang takot na pinuno, sigat Andres Bonifacio. Sabi ng iba, ang pamilya Bonifacio daw ay likas na mahirap o dukha. Pero nalaman ko, hindi talaga mahirap ang pamilya ni na Andres. Ang kanyang ama ay isang mananahi at isang tenyente mayor ng Tondo, Maynila. Ang kanyang ina ay isang supervisor sa isang pabrika ng sigarilyo. Mula pagkabata ni Andres ay hindi lamang mahilig, kundi siya ay mahusay sa pagsusulat at pagbabasa sa tulong ng kanyang pribadong guro at tutor. Kaya hindi talaga sila mahirap. Kaya pa nga nilang magbayad sa tutor Kaya lang, sa edad na 14 ay naulila sila sa mga magulang. At dahil panganay sa 6 na magkakapatid, napilitan si Andres na huminto sa pag-aaral at nagtrabaho na lang. Gumawa siya ng baston na yari sa kawayan at pamaypay na yari sa papel na ibinebenta naman ng kanyang mga kapatid. Magandang ayos ng kanyang sulat, nakatulong din ito. Gumawa siya ng mga tatak at paunawa sa mga kayo o tela. Siguro siya ang gumawa ng unang bandera ng katipunan. Dahil hindi sapat ang kitan sa pangangailangan nilang magkakapatid, pumasok siyang clerk mensahero sa Fleming and Company. Kumita siya ng 12 piso kada buwan. Pero hindi pa rin naging sapat ang kita. Kaya lumipat siya sa Fresel and Company bilang ahente at tagapangasiwa sa bodega. Dahil sa kanyang trabaho, madami siyang natutunan. Dito siya lalong gumaling sa pakikipag-usap at pagkumbinsi. Natuto siya ng wikang Espanyol, Ingles at Aleman. Naging aktor din siya sa teatro. Isa siya sa nagtatag ng El Teatro Porvenir. Kadalasan siyang gumaganap noon bilang si Bernardo Carpio. Dito siya nasanay sa pagharap sa maraming tao. Inasal si Andres sa una niyang asawa na kanyang kababata na si Monica. Pero makalipas ang 1 taon, namatay si Monica sa sakit na ketong. Hindi rin sila nagkaroon ng anak. 1892, sa edad na 20, nakilala ni Andres ang 18 taong gulang na dalaga, si Gregoria de Jesus. Makalipas ang 1 taon ay kinasal sila sa simbahan ng Binondo. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan din Andres. Ngunit sanggol pa lamang ay namatay na ito sa sakit na bulutong. Siguro hindi pa noon usang vaccine. Dahil matalino at mahilig magbasa, kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi siya tumigil para matuto. Kaya siya ay hindi mangmang o Indio. Isang katunayan ng pagiging marunong ni Andres ay siya ang kauna-unahang nagsalin ng akdang ni Ultimo Adios ni Jose Rizal sa salitang Tagalog. Pag wala siyang ginagawa, nagbabasa siya ng mga akda ng magagaling na mga manunulat tungkol sa kabayanihan, himagsikan sa Pransya, Biblia at marami pa. Kasama dito ang Noli Me Tangere at El Filibustrismo ni Gat Jose Rizal na nagpabuhay sa kanyang malalim na pagmamahal sa bayan at pagkauhaw sa kalayaan. Sumali din siya sa Samahang La Liga Filipina
na binuo ni Rizal dahil mahusay sa pakikipag-usap, pagkumbinsi at pagharap sa mga tao na natutunan niya sa trabaho bilang ahente at aktor. Itatag sa pangungunan niya ang sikretong samahan, ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kinilala bilang Katipunan o KKK na nagluklok sa kanya bilang Pangulo o Supremo. Naging kaibigan ni Andres Bonifacio si Emilio Aguinaldo na sumali na rin sa Katipunan. Pero dahil laki sa yaman si Emilio, ayaw nitong sumunod kay Andres. Kaya napag-usapan na magkaroon ng eleksyon. Nag-usap-usap ng lihim ang mga mayayaman at mga ilustrado. Kanilang napagkaisahan na piliting manalo si Emilio Aguinaldo. Nanalo nga sa botohan si Emilio Aguinaldo. Bagamat naging makontrobersyal ang halalan, iginalang ito ni Andres. Siya ay naitalaga bilang tagapangasiwang panloob, pero may kumontra pa rin si Daniel Tirona. Sabi na dapat ay abogado ang maitalaga sa posisyon at hindi isang mangmang. Dito nagalit si Andres. Kaya sinabi niyang ipagwalang bisang halalan. Ngunit dahil doon sa Kawit Cavite ginanap ang eleksyon na siyang baluarte ni Emilio Aguinaldo, hindi pinakinggan si Andres Bonifacio. Sa halip ay kinasuhan siya at hinatulan ng kamatayan. Pinatay siya sa Bundok Buntis sa Maragondon, Cavite noong ika-10 ng Mayo 1897. Nang Andres Bonifacio, pinuno ng pinaniniwalaan ng iba bilang unang pangulo, ama ng himagsikan, ang Supremo.